Sa Philippine Sea, ang balance ng kapangyarihan ay nagbabago ngayong buwan. Hindi ito dahil sa isang bagong kasunduan, hindi rin dahil sa isang bagong base, kundi dahil ang Japan ay naglatag ng kill ng isa sa pinakamakapangyarihang surface combatant sa buong Asia. Isang barko na may radar na mas mataas ang tracking capability kumpara sa kasalukuyang Aegis system sa rehiyon. Ito ang ASEV. Ito ang Vector Military Breakdown. Una, ang papel at kakayahan ng barkong ito. Ang ASEV ay tinatrato ng mga analyst at ng Japan Ministry of Defense bilang may cruiser-level capability, hindi na simpleng destroyer. Ang laki, ang firepower, at ang mission profile nito ay naglalagay sa ASEV sa parehong kategorya ng US Navy Ticonderoga-class cruiser. Isang malinaw na signal ng Japan na ang barkong ito ay lampas na sa destroyer category, sa scale, sa firepower, at sa misyon. CG-191, CG-192. Yan ang kanilang internal designations. Ang scale ng ASEV ang unang bagay na dapat maintindihan ng isang defense analyst. 190 meters ang haba, 25 meters ang beam, 12,000 tons standard displacement, at maaaring lumampas sa 14,000 tons full load. Para sa konteksto, ang US Navy Arleigh Burke Flight 3, ang pinaka-advanced na destroyer ng Amerika, ay nasa 9,000 tons. Ang ASEV ay 1.7 times na mas mabigat. Isa sa pinakamalaking surface combatant sa Western Pacific, labas sa US Navy. Ang core ng buong sistema ay ang Lockheed Martin AN/SPY 7 solid-state radar. Nagbibigay ito ng multiple times na mas mataas na tracking capability kaysa sa SPY-1 radar na kasalukuyang nasa mga Japanese Aegis destroyer, ayon sa mga defense analyst at sa Lockheed Martin mismo. Sa mga kamakailang testing milestones, napatunayan na ang kakayahan ng sistema na i-discriminate ang tunay na warhead mula sa decoy sa isang complex, cluttered environment. Iyon ang pinaka-critical na ballistic missile defense capability sa rehiyon. Pagdating sa firepower, ang ASEV ay inaasahang magdadala ng hanggang 128 Mark 41 VLS cells, 64 forward, 64 aft, 33% na mas marami kumpara sa pinaka-advanced na Japanese destroyer ngayon. Ang missile loadout, SM-3 Block 2A para sa kinetic kill ng ballistic missile sa space, SM-6 para sa cruise missile at hypersonic glide vehicle defense, Tomahawk para sa 1,600 km strike, Type 12 para sa 1,000 km anti-ship mission, floating magazine, literal. Narito ang strategic implication na hindi pa naririnig ng karamihan. Ang Japan ay kasalukuyang nagde-deploy ngayon ng 8 Aegis destroyer at halos lahat ay nakatali sa North Korea Watch 24 hours a day, 7 days a week. Kapag na-commission ang ASEV, ang dalawang barkong ito ang mag-aako ng buong ballistic missile defense mission. Ang resulta, ang natitirang Aegis fleet ay magiging libre na para mag-operate sa South China Sea at Philippine Sea. Iyan ang totoong strategic prize ng ASEV program. Kahit gaano kalaki ang ASEV, ang crew requirement nito ay mas compact kumpara sa laki ng barko. Ang dahilan ay extreme automation. Ang ASEV ay dinisenyo para sa minimal crew footprint sa isang high-capability hull. At ang hull mismo ay may built-in na weight at space margins na nakalaan para sa future-directed energy systems, para sa counter-drone mission nang hindi gumagamit ng mahal na VLS missile. Hindi pa confirmed ang timeline, pero ang espasyo ay nakahanda na. Ang construction timeline ay malinaw. Ang unang barko, CG-191, ay naglatag ng kill sa Nagasaki noong 2025. Target commissioning, March 2028. Ang pangalawang barko, CG-192, ay naglatag ng kill sa Yokohama noong early 2026. Target commissioning, March 2029. Ito ay isang multi-billion-dollar program, isa sa pinakamalaking defense investment sa kasaysayan ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang mga pangalan ay hindi pa inihayag, ibibigay lamang sa launch ceremony. Para sa mga nagmo-monitor ng Philippine Sea, ang ASEV ay may direktang kahulugan. Una, ang Japan-Philippines ACSA Agreement ay nagbubukas ng logistical coordination sa pagitan ng JSDF at AFP, fuel, ammunition at suporta, maaari nang gamitin ng bawat panig. Pangalawa, kapag nakadeploy ang ASEV sa Western Pacific, magkakaroon ang Japan ng sariling ballistic missile defense capability na hindi na umaasa sa full US Navy support. Ang Japan ay nagiging isang self-sufficient strategic partner, hindi lang isang US ally na nangangailangan ng proteksyon. Ang ASEV ay hindi lang isang bagong barko. Ito ay isang strategic signal. Ang Japan, sa loob ng 10 taon, ay lumipat mula sa isang purely defensive posture patungo sa isang bansang may independent strike capability, independent ballistic missile defense at ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang surface combatant sa Asia. Para sa mga nagbabantay sa Philippine Sea, ito ay isang makabuluhang pagbabago sa balanse, CG-191. Inaabangan natin ang launch at ang pangalan.
Kung nakatulong ang analysis na ito, paki-like at mag-subscribe. Suportahan ang Vector Military. At panoorin ang mga video na nasa screen ngayon para sa mas malalim na strategic breakdown.